Isipin nyo ang isang makatas at umuusok na steak sa inyong plato o kaya nakakatakam na barbecue sa isang picnic. Ngayon, isipin naman nyo na kasama ng larawang iyan ay biglang lumitaw ang isang malaking pulang karatula na may nakasulat na nagdudulot ng cancer. Parang headline ng isang tabloid, di ba? Pero ganyang balita nga ang kumalat sa buong mundo ilang taon na ang nakalipas na naghasik ng takot sa mga mahilig kumain ng karne. Kaya, ibig sabihin ba nito, kailangan na nating maggulay at magpaalam na sa ating mga paboritong pagkain? O ito ba ay isa na namang panakot na pinalaki lang ang isyo? Ngayon, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Susuriin natin ang lahat ng katotohanan, lahat ng pag-aaral, at ang bawat pero or pagdududa upang tuluyan ng masagot ang tanong kung ang pulang karne nga ba ay direktang sanhi ng kanser. Pangako ko, sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon kayo ng malinaw at tiyak na sagot. Ang buong istorya o usapin na ito ay nagsimula noong 2015. Noon mismo, ang International Agency for Research on Cancer, IARC, na bahagi ng World Health Organization, WHO, ang naglabas ng kanilang bantog na report. Sinuri nila ang mahigit 800 na scientific studies at naglabas ng isang pasya na parang kidlat sa kalagitnaan ng araw. Pero bago natin maintindihan ang kanilang mga konklusyon, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba ang pinag-uusapan. Kaya, simulan natin sa pinakapunot dulo. Ano ba talaga ang pulang karne ayon sa mga siyentipiko? Sa unang tingin, tila simple lang ang sagot. Kung pula ang kulay ng karne, edi pulang karne yan. Ngunit sa totoo lang, medyo mas komplikado ito. Kapag binabanggit ng World Health Organization, WHO, ang pulang karne, ang tinutukoy nila ay karne ng lahat ng mamal. Pasok sa kategoryang ito ang karne ng baka, tupa, kambing, at ang pinakakagulat-gulat, baboy. Oo nga, alam ko, maraming sanay na ituring ang baboy bilang ibang puting karne. Salamat sa lumang patalastas. Pero sa pananaw ng biochemistry at dietetics, ang baboy ay walang duda na pulang karne. Pula ito dahil sa mataas na nilalaman ng isang espesyal na protina, ang myoglobin. Ito ang tumutulong maghatid ng oxygen sa mga kalamnan. Kung mas aktibo ang isang kalamnan, mas maraming myoglobin ang nasa loob nito at mas nagiging pula ito. Pero ang manok, pabo, at iba pang manok o ibon, pati na rin ang isda, ibang usapan na yan. Hindi sila kasama sa kategoryang ito. Madaling tandaan, kung apat ang paa ng hayop na pinagmulan nito, pulang karne yan. Ito ang pangunahing tuntunin na magagamit natin ng husto sa mga susunod na talakayan. Ano nga ba talaga ang processed meat? Dito na nagsisimula ang mas kapanapanabik na bahagi dahil hindi sila iisa at ang kaibahan ay napakahalaga. Ang processed meat ay anumang karne na dumaan sa mga proseso na nagbabago sa anyo nito para mas sumarap o mas mapatagal ang shelf life. Isipin ninyo, hindi lang ito basta piraso ng karne, kundi isang produktong binuo mula rito. Ano-ano ang mga prosesong iyan? Ito ay paglalagay ng asin, salting, pagpapausok, smoking, pagtatapa, curing, pagpapaasim, fermentation, o pagdaragdag ng mga pampreserba. Sa madaling salita, kung makakita ka sa tindahan ng mga hotdog, longganisa, ham, bacon, salami, anumang uri ng sausage o dilatang karne, lahat ng iyan ay processed meat. Kahit pa ang paboritong inihaw ng marami, kung ito ay pre-marinated na sa isang komplikadong sarsa na may kasamang pampreserba mula pa sa pabrika, ay pasok din sa kategoryang ito. Ang pangunahing punto na dapat ninyong maunawaan, ang burger patty na kayo mismo ang gumawa mula sa sariwang giniling na karne ay purong pulang karne. Ngunit ang hotdog na ginawa sa pabrika mula sa parehong karne, ngunit may dagdag na asin, nitrites,
at iba pang sangkap, iyan ay maituturing ng processed meat. Pakiusap, tandaan ninyo ang malaking kaibahang ito. Dahil diyan nakatago ang pangunahing dahilan ng lahat ng pagkabahala. At sa lalong madaling panahon, tatalakayin natin kung bakit napakahalaga nito. At ito na nga ang pinakamahalaga. Sa ulat ng International Agency for Research on Cancer or IARC, inilagay nila ang processed meat sa group 1 ng mga carcinogen. Ito ang pinakamalubhang kategorya na tinatawag na carcinogenic to humans o nakakapagdulot ng cancer sa tao. Ibig sabihin, nakakalap ang mga siyentista ng sapat at matibay na ebidensya na ang pagkonsumo ng processed meat ay nagiging sanhi ng colorectal cancer or cancer sa malaking bituka at tumbong. Nakakapanindig balahibo, hindi ba? Kapag narinig ito ng ordinaryong tao, maiisip nila na ang sandwich na may kulbasa ay halos katumbas na ng sigarilyo. Dahil sa grupong ito rin, matatagpuan ang mga substansya at salik na walang sino man ang nagdududa sa panganib. Halimbawa, usok ng sigarilyo, asbestos, plutonium, alak, at sobrang sikat ng araw. Agad kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Mabilis itong naging laman ng mga headline na nag-uugong. Ang WHO, ipinantay ang bakon sa plutonium o kaya'y ang hotdog nagdudulot ng kanser tulad ng paninigarilyo. At syempre, nagdulot ito ng matinding takot at pagkalito. Maraming tao ang nagsimulang itapon ng kulbasa at may pag-aalinlangang tignan ang kanilang mga paboritong pagkain. Ngunit tulad ng madalas mangyari sa mga malalaking balita, ang dyablo ay nasa mga detalye at ang pinakapangunahing detalye ay nakaligtaan. Pero narito ang pinakauna at pinakamahalagang punto. Ang klasipikasyong ito ay nagpapakita ng katiyakan ng mga siyentipiko na may ugnayan at hindi kung gaano kalakas ang ugnayang iyon. Uulitin ko dahil napakahalaga nito. Ang pinag-uusapan dito ay ang kalidad ng ebidensya at hindi ang laki o antas ng panganib. Hindi ito isang sukatan ng peligro mula 1 hanggang 10. Hayaan niyo akong ipaliwanag gamit ang isang simpleng halimbawa. Isipin niyo na may dalawang bagay na posibleng makasama sa inyo. Ang matapilok sa isang bato sa bangketa at ang masagasaan ng rumaragasang truck. Mayroon tayong hindi matatawarang ebidensya na pareho itong maaaring magdulot ng pinsala o injury. Kaya sa ating hipotetikal na klasifikasyon ng mga panganib, parehong mapapabilang ang bato at ang truck sa Group 1. Ibig sabihin, napatunayang nakakapinsala. Ngunit aminin natin, ang antas ng pinsala at ang probabilidad na mangyari ang bawat insidente ay ganap na hindi mapagkukumpara. Ganoon din ang sitwasyon dito. Tiyak ang mga siyentipiko na may ugnayan sa pagitan ng processed meat at cancer. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang ugnayang iyon ay kasing lakas ng ugnayan sa pagitan ng paninigarilyo at cancer. Sa madaling salita, may panganib, ngunit hindi ito kasing laki o malayo sa pagiging kasing higante tulad ng panganib mula sa tabako. Ang paghahambing sa dalawang ito ay parang pagtatapat ng isang simpleng galos at isang matinding bali, at ito ang pinakapangunahing punto na kailangan nating maunawaan mula sa ulat na iyon. Ano naman ang masasabi sa ordinaryong di prosesong pulang karne, yung mismong steak, chops, or simpleng inihaw or nilitsong baka? Inilagay ito ng ahensya sa Group 2A. Ang kategoryang ito ay tinatawag na posibleng maging sanhi ng kanser sa tao. Hindi na gaanong nakakatakot pakinggan kumpara sa napatunayan na, di ba? Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Ibig sabihin, mayroon ng ilang datos ang mga siyentipiko na nagpapahiwatig ng posibleng kaugnayan sa pagitan ng pagkain ng pulang karne at cancer. Pangunahin, tungkol pa rin ito sa colorectal cancer. Ngunit binanggit din
ang posibleng kaugnayan sa pancreatic at prostate cancer. Gayunpaman, ayon sa komisyon, hindi pa sapat ang mga datos na ito upang makagawa ng tiyak at 100% konklusyon tulad ng sa processed meat. Sa madaling salita, may ebidensya, ngunit limitado lamang. Posibleng naapektuhan ang resulta ng mga pag-aaral ng iba pang salik na hindi lubusang nakonsidera ng mga siyentipiko. Kaya naman, mas maingat ang hatol dito. Posible, maaari, may basehan para maniwala. Hindi ito 100% katiyakan, kundi isang seryosong hinala na nangangailangan pa ng masusing pag-aaral. Sa makatuwid, malinaw na ang sariwang piraso ng karne at ang processed meat tulad ng longganisa ay nasa magkaibang kategorya ng panganib sa pananaw ng agham. Suriin natin ang karne sa loob. Ano kaya ang posibleng problema dito? Ang unang pinaghihinalaan ay ang hemi-iron. Ito ay isang natatanging uri ng iron na makikita lang sa mga pagkain na galing sa hayop at ito ang nagbibigay sa karne ng distinctive nitong pulang kulay. Madali itong masipsip ng ating katawan na sa isang banda ay maganda. Nakakatulong ito upang labanan ang anemia. Ngunit, mayroon din itong kabilang mukha. Sa ating bituka, ang hemi-iron ay pwedeng maging sanhi ng pagkakabuo ng tinatawag na N-nitroso compounds. Ang mga chemical na ito ay kilala sa kakayahan nilang sirain ang mga selula na bumabalot sa dingding ng ating bituka. Kapag paulit-ulit ang ganitong pinsala, napipilitan ang mga selula na patuloy na magparami at magkumpuni. At habang mas madalas na naghahati ang mga selula, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng pagkakamali. Isang mutation na maaaring maging panimula ng pagbuo ng cancerous tumor. Kaya, ang mismong sangkap na nagbibigay benepisyo sa karne bilang pinagmumula ng iron ay maaari palang magsimula ng hindi magagandang kemikal na reaksyon sa ating katawan sa ilang pagkakataon. Ito ang isa sa mga pangunahing paliwanag ng mga siyentipiko kung bakit sinasabing may posibleng pinsala ang pulang karne. Ang ikalawang sangkap na pinagtutuunan ng pansin ay ang nitrites at nitrates. Siguradong nakita na ninyo ang mga pangalang ito sa mga label ng processed meat tulad ng ham or hot dog. Mayroong mahalagang dahilan kung bakit idinadagdag ang mga ito sa karne. Mayroon itong ilang mahalagang tungkulin. Una, nagsisilbi itong preservative. Pinipigilan ito ang pagdami ng delikadong bakterya tulad ng nagdudulot ng botulism. Ikalawa, ito ang nagbibigay sa ham at hotdog ng masarap at kaakit-akit na kulay rosas, pati na rin ang natatanging lasang karne. Kung walang sodium nitrite, ang nilutong processed meat ay magiging kulay abo at hindi kaakit-akit. Ang problema sa loob ng ating katawan, lalo na sa asidong kapaligiran ng tiyan, ang mga nitrites na ito ay maaaring maging endononitroso compounds na ating nabanggit na at mas lumalakas ang prosesong ito kapag ang karne ay iniluluto sa mataas na temperatura. Ibig sabihin, kapag nagprito tayo ng bacon or hotdog, hindi lang masarap na pagkain ang ating nakukuha, kundi tayo mismo ang lumilikha ng dagdag na mga substance na nagdudulot ng cancer dito. Kaya naman, ang isang sangkap na idinagdag para sa kaligtasan at kaakit-akit na anyo ng produkto ay nagiging pangunahing pinagmumula ng potensyal nitong panganib. Ito ang dahilan kung bakit napasama ang processed meat sa pinakamahigpit na grupo ng mga carcinogen. Mayroon na kasi itong potensyal na maging mapanganib na substance. Ang ikatlong panganib ay lumilitaw kapag nagluluto tayo. Mahilig ka ba sa steak na may malutong at perpektong pagkakalutong na balat? Naku, diyan pala nagkukubli ang panganib. Kapag niluluto natin ang karne sa napakataas na temperatura, halimbawa, pagprito sa kawali o pagbibake sa oven hanggang sa maging golden brown,
ang mga amino acid, creatine at asukal na natural na naroroon sa karne ay nagre-react. Bilang resulta ng prosesong ito, nabubuo ang mga chemical na tinatawag na heterocyclic amines or HCA sa madaling salita. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga chemical na ito ay may kakayahang magdulot ng mutasyon o ang pagbabago sa DNA ng ating mga selula. At gaya ng alam natin, ito ay direktang nagdudulot ng mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng kanser. Kung mas matindi ang init at mas matagal ang pagkaluto ng karne, mas marami ring nakapipinsalang kemikal ang nalilikha. Dahil dito, ang isang well-done na steak, lalo na kung may maitim at halos nasunog na balat, ay naglalaman ng mas mataas na antas ng HCA kumpara sa steak na rare or medium rare o sa mga karneng niluto sa singaw or pinakuluan. Isang paradox nga, sa pagsisikap nating gawing mas kaakit-akit at masarap ang hitsura ng ating pagkain, hindi natin namamalayan na posibleng mas pinapataas natin ang banta sa ating kalusugan. Mahalagang tandaan na hindi lang ito aplikable sa pulang karne, kundi maging sa manok at isda na iniluto sa parehong paraan. Kapag nagluluto ka sa grill o ihawan, bukod sa heterocyclic amines, HCAs, may isa pang hindi ka nais-nais na sangkap na lumalabas. Kilalanin ang polycyclic aromatic hydrocarbons or PAHs. Medyo komplikado pakinggan, pero pamilyar na sa iyo ang proseso ng pagbuo nito. Kapag tumulo ang taba mula sa karne sa nagbabagang uling o diretsong apoy, umuusok ito. Ang mabangong usok na iyan na paborito natin sa inihaw, ang naglalaman ng mga PAHs. Binabalutan ng usok ang piraso ng karne at tumidikit ang mga nakakapinsalang sangkap na ito sa ibabaw nito. Bukod pa rito, maaaring mabuo rin ang PAH mismo sa karne, lalo na sa mga bahaging direktang nadidikit sa apoy at nagsisimulang masunog o matusta. Ang mga sangkap na ito ay kilala ring carcinogens o sanhi ng kanser. Matatagpuan din ang mga ito, halimbawa, sa usok ng sigarilyo at sa usok na lumalabas sa tambutso ng mga sasakyan. Sa ganitong paraan, ang pagluluto sa bukas na apoy ay doble ang pinsala. Nakakakuha tayo ng heterocyclic amines, HCAs, mula sa sobrang init at polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs, naman mula sa usok at direktang pagdikit sa apoy. Hindi ibig sabihin nito na kailangan na nating tuluyang iwasan ang inihaw. Ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit mariing inirerekomenda ng mga siyentipiko na iwasan ang mga nasunog o sunog na bahagi ng karne at huwag masyadong madalas kumain ng mga pagkaing inihanda sa ganitong paraan. Sige, malinaw na ang usapan tungkol sa chemistry. Pero ngayon, pag-usapan naman natin ang mga numero. Gaano nga ba talaga kataas ang pagtaas ng panganib? Ito kasi ang talagang bumabagabag sa isipan ng marami sa atin. At dito, talagang malinaw at direkta ang mga datos. Ayon sa International Agency for Research on Cancer, ang bawat 50 gramo ng processed meat na kinakain araw-araw ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng colorectal cancer ng humigit kumulang 18%. Ano ba ang katumbas ng 50 gramo? Ito ay humigit kumulang isang hotdog, 2 piraso ng bacon, o ilang hiwa ng ham. Nakakatakot pakinggan, hindi ba? Parang napakalaking pagtaas nito. Para naman sa unprocessed red meat, medyo magkaiba ang mga numero. Ang pagkonsumo ng bawat 100 gramo ng red meat sa isang araw ay tinatayang nagpapataas ng panganib ng 17%. Ang mga numerong ito, ang 17% at 18%, ang siya mismong bomba na pumutok sa mga balita. Talagang nakakaalarma ang mga ito at nagtutulak sa ating seryosong pag-isipan ng ating diet. Pero bago tayo magsimulang magpanik at itapon ang lahat ng karne mula sa refrigerator, kailangan nating maunawaan
kung ano nga ba talaga ang nasa likod ng mga porsyentong ito. At dito, mayroon pa tayong isa pang napakahalagang detalye. Ang pangunahing konsepto rito ay ang relative risk, hindi ang absolute risk. At napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Talakayin natin ito. Ang absolute risk na magkaroon ng colorectal cancer sa buong buhay ng isang ordinaryong tao ay humigit kumulang 5%. Ibig sabihin, himag sa bawat 100 tao ang magkakaroon nito, kumakain man sila ng karne o hindi. Ngayon, tingnan natin ang 18% na relative risk mula sa processed meat. Ang 18% na ito ay hindi dapat kalkulahin mula sa 100%, kundi mula sa original na 5% na basehan. Kung kukunin nun natin ang 18% ng 5%, ito ay humigit kumulang 0.9%. Dahil dito, ang araw-araw na pagkain ng 50 gramo ng processed meat ay nagpapataas ng iyong absolute risk mula 5% patungong 5.9%. Ibig sabihin, sa halip na pising sa 100 tao ang magkaroon ng sakit, halos 6 na sa 100 tao na ang magkakaroon. Oo, tumaas nga ang risk. Isang katotohanan, yan. Pero aminin natin, hindi na ito mukhang ganoon ka-apokaliptiko. Ang pagtaas mula 5% to 5% hanggang halos 6%, 6% na tsansa sa 100 ay hindi katulad ng garantisadong pagkakasakit. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng relative at absolute risk ay ganap na nagbabago sa kung paano natin tinitingnan ang problema at nakakatulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagpapanik, pero may isa pang punto na kailangan nating tingnan. Karamihan sa mga pag-aaral tungkol dito ay observational studies. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ginagawa ng mga siyentista ay kumukuha sila ng malaking grupo ng tao. Pinasasagot sila ng mga questionnaire tungkol sa kanilang kinakain at pagkatapos ay sinusubaybayan nila ang kanilang kalusugan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, susuriin nila kung may ugnayan ba sa pagitan ng pagkain ng partikular na uri ng pagkain at ang pagdevelop ng mga sakit. Sa unang tingin, parang logical naman. Pero, nasaan ang catch? Ang ganitong uri ng pag-aaral ay hindi kayang magpatunay ng cause and effect o sanhi at epekto. Ang ipinapakita lang nito ay korrelasyon o pagkakaugnay. Halimbawa, madalas ipinapakita ng mga pag-aaral na ito na ang mga taong kumakain ng maraming pula at processed na karne ay mas madalas ding naninigarilyo, umiinom ng mas maraming alak, kumakain ng mas kaunting gulay at prutas, at sa pangkalahatan ay may mas hindi malusog na pamumuhay. Dito na ngayon pumapasok ang pangunahing tanong, ano ba talaga ang sanhi ng sakit? Ang dagdag na piraso ba ng processed meat o ang sigarilyong nahit-hit pagkatapos kumain? O baka naman ang kakulangan ng fiber sa dieta? Halos imposibleng paghiwalayin ang isang salik mula sa isa pa sa ganitong sitwasyon. Sinusubukan ng mga siyentista na i-adjust ang mga variable na ito, pero hindi nila lubusang maalis ang impluensya ng bawat isa. Parang sinusubukan mong intindihin kung bakit mabagal ang takbo ng kotse. Dahil ba sa flat na gulong o dahil pinipindot ng driver ang preno? Napakalaki ba ng epekto ng kalidad ng karne? Aba, oo, walang duda. Ihambing natin ang dalawang halimbawa ng baka. Ang isa ay buong buhay na nanginginain sa luntiang pastulan, kumakain ng sariwang damo at malayang gumagalaw. Ang isa naman ay nakakulong lang at pinapakain ng pinaghalong patuka na gawa sa butil, soya at kung ano-anong pampabilis ng paglaki. Ang kanilang karne ay magiging magkaiba, hindi lang sa panlasa, kundi pati na rin sa komposisyon nito. Ang karne mula sa baka na kumakain ng damo ay, sa pangkalahatan, mas mayaman sa omega-3 fatty acids na mabuti sa kalusugan, vitamina A at E at antioxidants. Ang balanse ng omega-6 at omega-3 fats dito ay mas mainam na mas makabubuti sa ating kalusugan at nakakabawas ng pamamaga sa loob ng ating katawan.
Sa kabilang banda, ang karne na mula sa malawakang produksyon ay posibleng may naiwan na antibiotics at pampataba, growth hormones, kung ito ay ginamit sa farm. Bagamat ang karamihan sa malalaking pag-aaral ay hindi nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng karne dahil sa hirap ng pagkolekta ng datos, maraming eksperto sa nutrisyon ang sumasang-ayon na napakahalaga ng kalidad ng pinagmulang produkto. Kung pipiliin mo ang karne mula sa mga hayop na inalagaan sa mas natural na pamamaraan, mas mababawasan ang iyong potensyal na panganib sa kalusugan. Ang personal mong kontrol sa panganib ay nasa paraan ng pagluluto. Napag-usapan na natin ang mga mapaminsalang sangkap na nabubuo sa pagprito at pag-ihaw. Kaya, ano ang dapat gawin? Kailangan na ba nating pakuluan na lang ang lahat ng karne? Hindi naman, pero may ilang patakaran na makakatulong para mas maging ligtas ang iyong pagkain. Una, iwasan ang direktang kontak ng karne sa apoy at sikaping huwag itong masunog o magkarbon. Kung nasunog man ang labas, hiwain lang ito. Ikalawa, mas madalas na baliktarin ang karne habang niluluto. Nakakatulong ito upang mabawasan ang pagbuo ng heterocyclic amines. Ikatlo, makakatulong ang pagmamarinade bago lutuin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga marinade na gawa sa suka, lemon juice, herbs, at pampalasa, gaya ng rosemary o turmeric, ay makabuluhang makakapagpababa ng pagbuo ng mga carcinogen. At panghuli, isaalang-alang ang mas banayad na paraan ng pagluluto. Ang pag-stew, pagbe-bake sa mababang temperatura, pagpapasingaw, or pagluluto sa vacuum, sous vide. Ang lahat ng ito ay mahusay na alternatibo sa agresibong pagprito. Ang pagpili ng paraan ng pagluluto ay ang kapangyarihang lubos na nasa iyong mga kamay, at ito ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pamamahala ng mga panganib. Pero may magandang balita naman. Ang tamang kombinasyon ng pagkain sa iyong plato ay kayang magpababa ng mga panganib. Ang katawan mo ay hindi lang isang test tube kung saan basta-basta na lang nagaganap ang mga chemical reaction. Ito ay isang komplikadong sistema at malaki ang papel ng mga kinakain mo kasama ng karne. Ang mga susi para malabanan ang posibleng masamang epekto ay ang mga gulay, lalo na ang mga miyembro ng pamilya ng cruciferous, ang broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, at repolyo ay mayaman sa mga compound na tumutulong sa ating katawan na mag-neutralize at maglabas ng mga carcinogen. Ang mga antioxidant na matatagpuan sa makukulay na gulay, prutas, at berries ay nakakatulong din sa pagprotekta ng mga cells mula sa pinsala. Ilarawan mo ang iyong tanghalian. Isipin mo ang isang pangkaraniwang tanghalian, isang steak na may kasamang french fries lang. Pero ibang-iba kung ang kaparehong steak ay sinamahan ng malaking salad ng sariwang gulay, kamatis, bell pepper, at isang serving ng nilagang broccoli. Sa huling halimbawa, hindi ka lang nakakakuha ng bitamina, kundi aktibo mo ring tinutulungan ang katawan mo na labanan ang posibleng masamang epekto. Kaya ang payo na kumain ng karne kasama ng gulay ay hindi lang basta payo ng mga dietitian para sa balanse. Ito ay isang estratehiyang batay sa siyensya para mabawasan ang mga peligro. Malaki rin ang papel ng genetika. Magkakaiba tayo ng katawan, kaya magkakaiba rin ang reaksyon nito sa iisang uri ng pagkain. May ilan sa atin na mas madaling kapitan or mas mahina ang resistensya kaysa sa iba. Ito ay dahil sa paggana ng ating enzyme system na siyang responsable sa detoxification o ang pag-alis ng masasamang kemikal at lason sa ating katawan. Sa ilan, ang mga sistemang ito ay gumagana ng mahusay, mabilis at epektibong na-neutralize ang mga potensyal na cancerogen mula sa inihaw o piniritong karne.
Pero sa iba, natural na mas mabagal o hindi gaanong aktibo ang mga ito. Ang taong may ganitong uri ng sistema ay mas maraming makokolektang mapaminsalang compound, kaya mas mataas ang kanilang panganib. Bukod pa rito, mayroon ding mga namamanang syndrome na malaki ang naitataas sa pagiging madaling kapitan ng ilang uri ng kanser tulad ng kanser sa bituka. Para sa mga taong may ganitong kasaysayan ng genetika, mas mahigpit ang mga payo tungkol sa paglimita ng pagkain ng pulang karne. Nakakalungkot, pero karamihan sa atin ay hindi lubos na alam ang lahat ng detalye ng paggana ng ating genome. Ngunit kung may kaso ng kanser sa inyong pamilya, ito ay sapat na dahilan para bigyan ng espesyal na pansin ang inyong kinakain. Pagkumparahin natin ang panganib na dulot ng bakon at ang panganib ng paninigarilyo, masasabi ba talagang magkapareho ang mga ito? Nalaman na natin na hindi tama ang direktang paghahambing sa kanila. Pero para mas maintindihan ninyo ang laki ng pagkakaiba, tingnan natin ang mga datos mula sa World Cancer Research Fund. Kaya, alam natin na ang labis na pagkonsumo ng processed meat ay nagpapataas ng panganib ng colorectal cancer. Ngunit ang ganitong uri ng cancer ay bumubuo lamang ng humigit kumulang 3%, 3% ng lahat ng kaso ng cancer na nauugnay sa pagkain. Ngayon, pakinggan ito. Ayon sa World Health Organization, ang paninigarilyo ng tabako ang sanhi ng humigit kumulang 22%, 22% ng lahat ng pagkamatay mula sa kanser sa buong mundo. 22%. Kabilang dito ang kanser sa baga, lalamunan, bibig, esophagus, pantog, at marami pang ibang organ. Napakalaki ng pagkakaiba sa laki ng panganib. Ang pagtigil sa paninigarilyo ang pinakamabisang hakbang na maaari mong gawin para mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng cancer. Ang paglilimita sa pagkain ng processed meat tulad ng sausage ay isa ring kapakipakinabang na hakbang, ngunit ang epekto nito sa pangkalahatang istatistika ay hindi hamak na mas maliit. Ang paglalagay sa dalawang salik na ito sa iisang antas ay isang seryosong pagbaluktot sa realidad at paglipat ng focus mula sa tunay na pangunahing banta tungo sa isang sekundaryong issue. Kaya, ano na nga ba ang naging resulta? Matapos ang ilang taon mula sa kontrobersyal na ulat na iyon, ano na ang naging hatol ng komunidad ng siyensya? Ang kanilang naging konklusyon ay balanse at mahinahon, malayo sa anumang pagpapanik. Karamihan sa mga respetadong organisasyon ng kalusugan sa buong mundo, kabilang ang American Cancer Society at World Cancer Research Fund, ay hindi nananawagan para sa ganap na pag-iwas sa red meat. Ang kanilang mga rekomendasyon ay ganito: limitahan ang pagkonsumo ng red at processed meat. Ang susing salita ay limitahan, hindi alisin o tuluyang iwasan. Pinapayuhan nilang kumain ng hindi hihigit sa 350 gramo ng red meat kada linggo. Katumbas ito ng mga 3 ordinaryong serving. Pagdating naman sa processed meat, inirerekomenda nilang kainin ito ng mas madalang hanggat maaari o mas mainam pa, iwasan na lamang. Kung gayon, hindi tuluyang tinatakbuhan ng siyensya ang mga steak at ihaw-ihaw. Hinihikayat lang nito ang pagiging katamtaman. Ang focus ay lumipat mula sa ganap na pagbabawal patungo sa responsableng pagkonsumo. Ang ideya ay ang pangunahing bahagi ng iyong dieta ay dapat binubuo ng mga pagkaing mula sa halaman, gulay, prutas, whole grains at legumes, at ang karne ay magiging pandagdag lamang at hindi ang pangunahing ulam sa iyong plato araw-araw. Ito ay isang balanseng pamamaraan na kumikilala sa parehong potensyal na panganib at sa nutritional value ng karne. Narito na ang pinakamalaking revelasyon, ang pinakamalaking panlilinlang
na nakatago sa likod ng mga nakakabinging headline. Naaalala nyo ba na ang processed meat ay inilagay sa iisang grupo kasama ng plutonium at paninigarilyo? Totoo yan. Ngunit ito ay klasifikasyon ng antas ng katiyakan sa presensya ng panganib at hindi sa laki nito. Isipin ninyo ang isang sukatan ng panganib mula 1 hanggang 100. Sa sukatang ito, ang paninigarilyo ay nasa bandang 90. Samantalang ang araw-araw na pagkain ng 50 gramo ng bacon ay nasa fimbo o 6 lang, marahil. Pero 100% ang katiyakan ng mga siyentista na pareho itong hindi ganap na ligtas. Yan ang ibig sabihin ng Group 1. Pantay ang kanilang katiyakan sa pagkakaroon ng koneksyon, subalit ang koneksyon na mismo ay may magkaibang lakas. Ang paghahambing ng panganib mula sa hotdog sa panganib mula sa sigarilyo ay parang paghahambing ng kalmot ng kuting sa pag-atake ng tigre dahil pareho silang maituturing na pinsala mula sa hayop. Ang pagpapalit ng kahulugan na ito ang nagdulot ng buong pagkakagulo. Kaya, ano ang punto natin dito? Totoong may koneksyon sa pagitan ng sobrang pagkain ng pulang karne at lalo na ng processed meat at ng panganib na magkaroon ng kanser. Kinukumpirma ito ng agham. Pero hindi ito kasing laki ng panganib na ipinakita sa atin. Mas mababa ito kaysa sa mga panganib mula sa paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak o obesity. Ang pangunahing konklusyon ay pagiging katamtaman at may kamalayan. Ilang servings ng pulang karne sa isang linggo na niluto sa malusog na paraan kasama ang maraming gulay, hindi ito death sentence. Pero ang araw-araw na sandwich na may sausage at bacon na halos masunog sa pagprito, iyan na ang dapat pag-isipan. Salamat sa pagtapos ninyo ng video na ito. Umaasa ako na ngayon ay mas malinaw na ang lahat sa inyong isip at hindi na puno ng takot. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong talakayan sa mahahalagang paksa. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pananaw ninyo sa pulang karne? Nagbago ba ang inyong opinyon matapos mapanood ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Pag-usapan natin